Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 3, Aralin 7. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa serbisyo ng pamahalaan batay sa pambansang budget ng Pilipinas 2023, serbisyong pang-ekonomiya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Una, nasusuri ang papel ng pamahalaan at mga programang pang-ekonomiya. Ikalawa, nakikilala ang mga kagawaran ng pamahalaan. Ikatlo, naiisa-isa ang mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pang-ekonomiya. Unang araw. Munting balik-aral. Kumpletuhin ang talata sa pamamagitan ng paglalagay ng angkop na salita sa mga patlang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sa nakalipas ninyong aralin ay nakikilala ng mga mag-aaral ang iba't ibang departamento ng pamahalaan na may kaugnayan sa edukasyon, seguridad at kalusugan. Para sa araling ito ay kikilalanin naman ng mga mag-aaral ang iba't ibang departamento na may kaugnayan sa infrastruktura, agrikultura at yamang likas. Dugtong-dugtong, itong kagawaran ay may kinalaman. Magpapakita ang guro ng mga tatak o logo ng mga departamento na may kaugnayan sa paksa. Kaakibat ng bawat tatak ay isa pang larawan kung saan ay susubuking idugtong at iugnay ng mag-aaral ang tatak sa isa pang larawan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang bilang 1 hanggang 3. Narito naman ang 4 at 5. Ikalawang araw. Narito ang 3 kagawaran na ating tatalakayin ngayong araw. Agrikultura, reformang pansakahan, at likas na yaman at kapaligiran. Simulan natin sa kagawaran ng agrikultura o Department of Agriculture. Mandato. Ang kagawaran ay ang ahensyang pampamahalaan na responsable sa pagsusulong ng pang-agrikulturang kaunlaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng patakaran, pampublikong mamuhunan at mga serbisyong suporta na kinakailangan para sa mga lokal at export-oriented na negosyong pang-agrikultura. Iniisip ng DA o Department of Agriculture ang isang bansang may sapat na pagkain at matibay na kalakaran
na may mga magsasaka at mangingisda na may kapangyarihan at umuunlad. Sa makatuwid, nagtutulungan ito at ang pribadong sektor na palakihin ang produktibidad at kita sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagsusulong ng teknolohiya at praktikang matibay, kompetitibo at maayos sa kalikasan. Kaya naman, ang kanilang sigaw ay simpleng masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Halimbawa ng programa: National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan 2021 to 2030. Ang NAFMIP 2021-2030 bilang isang kabuuang plano para sa buong bansa ay naglilingkod bilang gabayang plano upang itaguyod ang paglago ng sektor sa loob ng susunod na dekada. Ito ay magiging daan sa landas ng mga detalyadong mga plano para sa pag-unlad ng agrikultura at pangingisda na nakatuon sa operasyon. Ang NAFMIP ay layuning higit pang palaguin ang kita ng mga magsasaka at mangingisda na maliit ang lupa upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa panahon ng implementasyon ng plano. National Colored Coded Agricultural Guide Map. Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay sumusuporta sa pagbuo ng bagong mga kasangkapang pangplanong iniisip ang mga hamon ng pagbabago ng klima. Layunin nito ang pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Pilipinas, pati na rin sa lahat ng iba pang mga interesadong sektor, kabilang ang pribadong sektor, patungo sa mga sistemang pangangalaga sa pananim na handa sa klima. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga interbensyon ng pamahalaan ay nakabatay sa siyensya. Philippine Rural Development Project. Ito ang 6 na taong proyektong dinisenyo upang itatag ang plataporma ng pamahalaan para sa isang moderno, maalam sa klima at nakatutok sa merkado ng sektor ng agrikultura at pangingisda. Special Area for Agricultural Development. Ang programang SAAD ay may layunin na makatulong sa pag-alis ng kahirapan sa gitna ng mga nasalaylayan ng sektor ng agrikultura at pangingisda sa 30 prioridad na probinsya na itinalaga ng Philippine Statistics Authority o PSA, pati na rin sa mga lugar na saklaw ng Executive Order No. 70 serye ng 2018. Ang ikalawang kagawaran ay kagawaran ng reformang pansakahan ng Pilipinas. Mandato. Ang DAR ay ang nangunguna sa implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa pamamagitan ng Land Tenure Improvement o LTI. Agrarian justice sa paghahatid ng mahahalagang serbisyong sumusuporta sa mga tagapakinabang na kliyente. Mga halimbawang programa. Una, magbigay ng seguridad sa land tenure sa mga magsasakang walang lupa sa pamamagitan ng land acquisition at distribution, implementasyon ng leasehold arrangements at iba pang mga serbisyong LTI.
Ikalawa ay magbigay ng legal na interbensyon sa mga benepisyaryo ng Reformang Agraryo o ARBS sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga agraryong kaso at legal na tulong sa agraryo. Ikatlo, ipatupad, tulungan at i-coordinate ang paghahatid ng serbisyong suporta sa ARBS sa pamamagitan ng Social Infrastructure and Local Capability Building o SILCAB, Sustainable Agribusiness and Rural Enterprise Development o SARED, at Access Facilitation and Enhancement Services o AFAES. Ang ikatlong kagawaran ay Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o Department of Environment and Natural Resources o DENR. Mandato: ang kagawaran ay ang pangunahing ahensyang responsable sa pangangalaga, pamamahala, pag-unlad at tamang paggamit ng kalikasan at likas na yaman ng bansa, partikular na ang kagubatan at lupang pangpastol. Likas na yaman ng mineral kabilang na ang mga nasa mga pook na inireserba at watersheds, at lupain ng pampublikong domain, kasama na ang pagbibigay ng lisensya at regulasyon sa lahat ng likas na yaman ayon sa maaaring itadhana ng batas upang matiyak ang makatarungang pagbabahagi ng mga benepisyo mula dito para sa kapakanan ng kasalukuyan at mga hinaharap na henerasyon ng mga Pilipino. Narito ang mga halimbawang programa, Top 10 Priority Programs. Una ay Geohazard, Groundwater Assessment and Responsible Mining. Ikalawa ay ang Enhanced National Greening Program. Ikatlo ay ang Intensified Environmental Protection, Clean Air. Ikaapat ay ang Intensified Forest Protection and Anti-Illegal Logging. Ikalima, Manila Bay Clean Up Program. Ika-anim, Improved Land Administration and Management. Ikapito, Scaling Up of Coastal and Marine Ecosystem Program. Ikawalo, Enhanced Biodiversity Conservation. Ikasyam, Intensified Environmental Protection, Solid Waste Management. Ikasampu, Intensified Environmental Protection, Clean Water. Pinatnubayang pagsasanay. Ako ay kaisa ng magsasaka. Panoorin ang bidyong awitin na pinamagatang Awit ng Magsasaka. Matapos kantahin at panoorin ang video ay sagutan ang mga sumusunod na katanungan.
Una, base sa iyong napanood, ano ang hinaharap na suliranin ng ating mga magsasaka? Ikalawa, batay sa ating tinalakay tungkol sa mga kagawaran na patungkol sa agrikultura at likas na yaman, ano sa palagay mo ang makakatulong sa ating magsasaka upang maibsan at matugunan ang kanilang mga hinaharap na hamon sa pagsasaka? At ikatlo, paglaki mo, gusto mo rin bang maging magsasaka? Oo o hindi? At bakit? Ikaapat, magbigay ng isang programa na para sa iyo ay sagot sa kinakaharap na hamon ng ating mga magsasaka. At ikalima, bilang mag-aaral, paano ka makakatulong upang makatulong sa mga magsasaka? Paglalapat at pag-uugnay, liham para kay kalihim. Una, pumili mula sa mga kagawaran na ating tinalakay. Ang bawat mag-aaral ay susulat ng isang lihim para sa kalihim ng nasabing kagawaran. Ang nilalaman ng liham ay patungkol sa panukalang programa para sa ikakabuti ng mga magsasaka sa ating bansa. At ibabahagi ng mag-aaral ang kanilang liham sa klase. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto, balikan natin ang ating mga natalakay mula sa ating nakaraang aralin. Ang bawat kamay ay tumutukoy sa bawat kagawaran na ating tinalakay sa nakalipas na linggo. Ang bawat daliri sa kamay ay sumisimbolo sa mga programa na binigay ng kagawaran sa mga Pilipino. Balikan at magbigay ng maikling pagpapaliwanag sa mga programa at kung paano ito nakakatulong sa mga Pilipino. Mag-focus tayo sa serbisyong pang-ekonomiya. Una, Department of Agriculture. Ikalawa, Department of Agrarian Reform. Ikatlo, Department of Environment and Natural Resources. Unahin natin ang Department of Agriculture. Pagsusulong ng kaunlaran sa sektor ng agrikultura. Pagtitiyak ng sapat na supply ng pagkain, pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda, at pagtuturo ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Ikalawa ay ang Department of Agrarian Reform. Pagtataguyod ng reformang agraryo, pamamahagi ng lupang sakahan sa mga magsasaka, pagtulong sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo, pagsusulong ng mga programang pangkabuhayan. Ang ikatlo ay ang Department of Environment and Natural Resources. Pangangalaga sa kalikasan at likas na yaman, pagtataguyod ng reforestation at tamang pangangasiwa ng kagubatan, pangangalaga sa mga anyong tubig at iba pang likas na yaman, at pagpapatupad ng batas para sa proteksyon ng kalikasan. Pagninilay sa pagkatuto. Ipaliwanag ang iyong sagot sa sumusunod na tanong. Una, ano ang maaaring mangyari sa ating bansa kung wala ang mga nabanggit na kagawaran?
Maaaring sagot, kung wala ang mga nabanggit na kagawaran, maaaring bumaba ang produksyon ng pagkain, mawala ng suporta ang mga magsasaka, magkaroon ng hindi pantay na pamamahagi ng lupa, at masira ang ating likas na yaman na magdudulot ng matinding kahirapan at kagutuman sa bansa. Ikalawa, gaano kahalaga ang mga serbisyong pang-ekonomiya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa at pang-infrastruktura? Maaaring sagot, mahalaga ang mga serbisyong pang-ekonomiya dahil nakakatulong ito sa pagpapabuti ng agrikultura, pagbabahagi ng trabaho at pagsulong ng infrastruktura na nagpapadali sa transportasyon at distribusyon ng mga produkto na siyang nagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Ikatlo, paano napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa? Napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa agrikultura, pagsasagawa ng mga programang pangkabuhayan, pagpapabuti ng infrastruktura, at pangangalaga sa likas na yaman upang matiyak ang pangmatagalang pag-unlad ng bansa. Dumako na tayo sa ating pagsusulit. Piliin ang tamang sagot. Number 1. Ano ang pangunahing mandato ng kagawaran ng kultura? A. Pangangalaga sa mga kagubatan. B. Pagsusulong ng pang-agrikulturang kaunlaran. C. Pagpapaunlad ng industriya ng turismo. O D. Pangangalaga sa kalikasan at likas na yaman. Ang sagot ay letter B. Pagsusulong ng pang-agrikulturang kaunlaran. Number 2, ano ang layunin ng National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan 2021 to 2030? A. Pagtataguyod ng sustainable tourism. B. Palaguin ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. C. Pagpapalago ng industriya ng IT. O D. Pagpapaunlad ng urban housing projects. Ang tamang sagot ay letter B. Palaguin ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Number 3, alin sa mga sumusunod ang layunin ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA? A. Pagtataguyod ng urban development. B. Pagpapalago ng kita sa sektor ng BPO. C. Pagtulong sa mga magsasaka na harapin ang mga hamon ng pagbabago ng klima. O D. Pagsusulong ng renewable energy. Ang tamang sagot ay letter C, pagtulong sa mga magsasaka na harapin ang mga hamon ng pagbabago ng klima. Number 4, anong proyekto ang idinisenyo upang itatag ang plataporma para sa isang moderno at maalam sa klima na sektor ng agrikultura? A. Philippine Rural Development Project. B. National Education Plan. C. Clean Air Act. O D. National Disaster Risk Reduction Plan. Ang tamang sagot ay letter A. Philippine Rural Development Project. Number 5, alin sa mga sumusunod na programa ang may layuning makatulong sa pag-alis ng kahirapan sa sektor ng agrikultura at pangingisda? A. Enhanced National Greening Program. B. Special Area for Agricultural Development.
C. Manila Bay Clean Up Program o D. Responsible Mining Program? Ang tamang sagot ay letter B. Special Area for Agricultural Development. Number 6. Ano ang pangunahing mandato ng kagawaran ng reformang pansakahan? A. Pagsusulong ng turismo sa kanayunan. B. Pagpapaunlad ng infrastruktura. C. Pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. O D. Pagbibigay ng edukasyon sa kabataan. Ang tamang sagot ay letter C. Pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Number 7. Alin sa mga sumusunod ang programa ng DAR na nagbibigay ng seguridad sa land tenure? A. Land Tenure Improvement or LTI. B. Clean Air Act. C. National Fisheries Program. O D. Urban Development Plan. Ang tamang sagot ay letter A. Land Tenure Improvement o LTI. Number 8. Ano ang layunin ng agrarian justice sa ilalim ng DAR? A. Pagpapatayo ng mga paaralan. B. Pagbibigay ng legal na interbensyon sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. C. Pagtataguyod ng sustainable tourism. O D. Pagpapalago ng sektor ng industriya. Ang tamang sagot ay letter B. Pagbibigay ng legal na interbensyon sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Number 9. Alin sa mga sumusunod ang layunin ng Social Infrastructure and Local Capability Building o SILCAB? A. Pagpapalago ng urban areas. B. Pagpapalawak ng serbisyo sa kalusugan. C. Pagpapalakas ng lokal na pamayanan at kapasidad ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. O D. Pagtataguyod ng agrikultura at pangingisda. Ang tamang sagot ay letter C. Pagpapalakas ng lokal na pamayanan at kapasidad ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Number 10. Anong programa ng DAR ang naglalayong mapalakas ang sustainable agribusiness at rural enterprise development? A. National Greening Program. B. Sustainable Agribusiness and Rural Enterprise Development o SARED. C. Clean Water Act. O D. Urban Development Project. Ang sagot ay letter B. Sustainable Agribusiness and Rural Enterprise Development o SARED. Number 11. Ano ang pangunahing mandato ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o DENR? A. Pangangalaga at pamamahala ng likas na yaman. B. Pagpapatayo ng mga paaralan. C. Pagtataguyod ng industriya ng turismo. O D. Pagpapalago ng sektor ng BPO. Ang tamang sagot ay letter A. Pangangalaga at pamamahala ng likas na yaman. Number 12. Alin sa mga sumusunod ang isa sa top 10 priority programs ng DENR? A. National Education Plan. B. Intensified Environmental Protection Clean Air. C. Special Area for Agricultural Development. Or D. Land Tenure Improvement. Ang tamang sagot ay letter B. Intensified Environmental Protection Clean Air. Number 13. Anong programa ang naglalayong protektahan ang kagubatan laban sa illegal logging?
A. Intensified forest protection and anti-illegal logging. B. Geohazard Assessment Program. C. National Fisheries Program. Or D. Clean Water Act. Ang tamang sagot ay letter A. Intensified forest protection and anti-illegal logging. Number 14. Alin sa mga sumusunod ang programa ng DENR na naglalayong mapabuti ang pangangasiwa ng mga baybaying dagat at marine ecosystems? A. Manila Bay Cleanup Program. B. Scaling Up of Coastal and Marine Ecosystem Program. C. National Greening Program. Or D. Responsible Mining Program. Ang tamang sagot ay letter B. Scaling Up of Coastal and Marine Ecosystem Program. Number 15. Anong programa ng DENR ang may layuning mapabuti ang solid waste management sa bansa? A. Intensified Environmental Protection, Solid Waste Management. B. Sustainable Agribusiness Program. C. Agrarian Justice Program. Or D. Climate Change Adaptation Program. Ang tamang sagot ay letter A. Intensified Environmental Protection Solid Waste Management. Number 16. Ano ang layunin ng Enhanced National Greening Program ng DENR? A. Pagtatanim ng puno at reforestation. B. Pagpapalago ng sektor ng IT. C. Pagtataguyod ng urban development. O D. Pagpapalawak ng edukasyon sa kabataan. Ang tamang sagot ay letter A. Pagtatanim ng puno at reforestation. Number 17. Anong programa ng DENR ang naglalayong mapanatili ang malinis na tubig sa bansa? A. Intensified Environmental Protection, Clean Water. B. Sustainable Agriculture Program. C. National Fisheries Program. O D. Clean Air Act. Ang tamang sagot ay letter A. Intensified Environmental Protection, Clean Water. Number 18. Alin sa mga sumusunod na programa ng DENR ang naglalayong mapabuti ang administrasyon at pamamahala ng mga lupain? A. Improved Land Administration and Management. B. Social Infrastructure Program. C. National Disaster Risk Reduction Plan. O D. Climate Change Adaptation Program. Ang tamang sagot ay letter A. Improved Land Administration and Management. Number 19. Anong programa ng DENR ang may layuning mapabuti ang biodiversity conservation sa bansa? A. Enhanced Biodiversity Conservation. B. Geohazard Assessment Program. C. National Fisheries Program. O D. Agrarian Reform Program. Ang tamang sagot ay letter A. Enhanced Biodiversity Conservation. Number 20. Alin sa mga sumusunod ang programa ng DENR na naglalayong tugunan ang mga problema sa pagmimina? A. Geohazard Groundwater Assessment and Responsible Mining. B. Intensified Forest Protection Program. C. Manila Bay Cleanup Program. D. National Greening Program. Ang tamang sagot ay letter A. Geohazard Groundwater Assessment and Responsible Mining.
And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.